Isang maligayang pagsubaybay po ang hangad namin sa lahat po ng naabot ng palatuntunang ito ng Iglesia ni Cristo ang tamang daan. Sana po ay muli namin kayong makapiling dito po sa ating gagawing talakayan sapagkat napakalaki po ng maitutulong nito lalo na po sa naghahangad na makarating sa kaligtasan. Ito pong kapatid na Romel Topacio at sa pagkakataong ito kapiling ko po na maglilingkod sa inyo ang kapatid na Paul Guevara. Maraming salamat kapatid na Romel. Tulad po ng dati ay meron po kaming inihandang paksa na tiyak na magiging kapakipakinabang sa lahat po ng mga nagsusuri. Ang amin pong pag-uusapan ngayon ay ukol sa isa pa sa maraming mga katangi ang ikakikilala sa tunay na iglesyang sa Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay ang wastong pagkakilala sa likas na kalagayan ng ating Panginoong Hesus. Mahalaga po na matalakay natin ito, kapatid na Paul, sapagkat sa mga nakaraan po nating palatuntunan, madalas po sinasabi natin na ang pangalang Iglesia ni Cristo ay isa lamang po sa maraming ikakikilala sa tunay na iglesyang sa Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo. Totoo po yun. At nasabi na rin po namin sa maraming pagkakataon na bagaman ang pangalan ay isa lamang sa maraming pagkakakilanlan sa tunay na iglesia, pero kung sa pangalan pa lang ay hindi na po pasado ang isang nagpapakilalang iglesia, ay natitiyak natin yon ay hindi tunay na iglesia kahit pa anong ipinagmamalaking katangian. Pero kahit pa nga, sabihin na natin, ginagamit yung pangalang Iglesia ni Cristo, pagka po napatunayan nating hindi wasto ang pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo, sa makatuwiday sa kanyang likas na kalagayan, ay natitiyak din nating ang gayon ay hindi tunay na kay Kristo. Bakit po natin nasabi, kapatid na Paul, na tangi po sa pangalang Iglesia ni Cristo, ang tunay na iglesia ay makikilala pa sa wastong pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo? Ganito po ang paliwanag ng ating Panginoong Jesucristo nang ipakilala po niya ang katangian ng mga kinikilala niyang kanyang sariling mga tupa. Sa Juan 10:14, pakinggan po ninyo at aking babasahin. Ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ako. Tandaan po natin, mga kaibigan at mga mahal na taga-subaybay, ito po ay pahayag ng ating Panginoong Jesucristo na dito ay tinitiyak po niya na ang mga kinikilala niyang sariling kanya ay nakikilala siya. Kaya nga po, ang tunay na iglesia na kinikilala ng ating Panginoong Jesucristo na tunay na sa kanya ay wasto ang pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Napakalaki po pala ng kinalaman, kapatid na Paul, nung wastong pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo para makilala po sa kasalukuyan kung alin po ang iglesyang kinikilala ng Panginoong Jesucristo na kanya. Tama po ang nabanggit ng kapatid na Romel. Sa makatuwid ay kahit pa pala sinasabi ng isang tao na sumasampalataya siya sa Panginoong Jesucristo, kumikilala siya sa ating Panginoong Jesucristo, kung wala naman siya sa uring nasa tunay na nakakakilala sa ating Panginoong Jesucristo, ang gayon po ay hindi kinikilala ng ating Panginoong Jesucristo na sa Kanya. Doon po sa binasa niyong talata, kapatid na Paul, sana napansin nila na ang Panginoong Jesucristo at yung mga tao na kinikilala niyang Kanya, magkakilala po sila. Oo, hindi kumikilala lamang sa Panginoong Jesucristo, kundi sila ay kinikilala rin ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat ang isa nga, sa kanilang katangian, nakikilala nila ang ating Panginoong Jesucristo. Ano po kaya ang sama, kapatid na Paul, kung halimbawa ang isang tao ay kumikilala po sa ating Panginoong Jesucristo, pero hindi naman siya kinikilala ng Panginoong Jesucristo na kanya? Ano po sama nun? Pakinggan po ninyo at ganito ang ating mababasa sa aklat po ng Mateo 7:21 hanggang sa talatang 23. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama
na nasa langit. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi ba ka nagsipanghula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagayo ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Dito po sa binasa natin, tiniyak ng ating Panginoong Sukristo na kahit pa kumikilala po sa Kanya at tinatawag siyang Panginoon, ngunit kung hindi naman po kabilang sa mga kinikilala niyang Kanya, ang gayon po ay itataboy niya pagdating ng araw ng paghuhukom. Kaya gaya po ng nasabi na namin, napakalaki po ng kinalaman ng wastong pagkilala sa ating Panginoong Sukristo para makilala natin sa kasalukuyan kung sino-sino ang mga taong kinikilala po niyang Kanya, alin ang iglesyang kinikilala ng ating Panginoong Sukristo na sa Kanya. Sa makatuwid, kapatid na Paul, napakalaki po ng epekto o masamang ibubunga nung hindi wastong pagkilala sa ating Panginoong Sukristo. Dahil sa batay po sa binasa ninyo, mawawalan lang pala po ng kabuluhan yung kanilang pagsasakit sa ginagawang paglilingkod. Isipin ninyo, namuhunan sila, di po ba? Pero sa bandang huli, hindi po nila pinakinabangan. O at kung maalala ng ating mga taga-subaybay, yung mga talatang binasa natin Opo. sa Mateo 7:21, tiyakan po yung sinabi ng ating Panginoong Sukristo na marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na iyon. Opo. Ang tinutukoy niyang araw ay araw po ng paghuhukom. Na, ang sasabihin nila, Panginoon, nanghula kami sa pangalan mo. Nagpalayas kami ng mga demonyo sa pangalan mo. Gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan sa pangalan mo. Mga kaibigan, binabalikan lang po natin yun para lalo po ninyong mapansin ng mga taong binabanggit dito ng ating Panginoong Sukristo doon sa mga talatang binasa namin kanina, hindi basta mga taong kumikilala lang Opo. Kundi meron po silang ginagawang mga paglilingkod at ginagamit din nila ang pangalan ng Panginoong Sukristo at nagmamalaki pa silang nakapagpalayas daw sila ng mga demonyo, nakagawa ng maraming gawang makapangyarihan. Pero ang malungkot, hindi po sila kikilalan ng ating Panginoong Sukristo, itataboy lamang sila pagdating ng araw na yon. Ibig sabihin, hindi sila maliligtas. Ngayon, maring itanong po nila, kapatid na Paul, dahil sa napakahalaga po pala na ang magawa ng tao, yung wastong pagkilala sa ating Panginoong Sukristo. Maring itanong po nila, may mga pangkatin po ng pananampalataya na magkakaiba po ng pagkilala sa Panginoong Sukristo. Halimbawa, tayo po na mga kaanib sa Iglesia ni Kristo, kinikilala po natin ang Panginoong Sukristo na tao sa likas na kalagayan. Bagaman gusto ko agad ipagpauna para sa mga nanonood, na hindi basta tao lang Opo. ang ating pagkakilala sa Kanya. Siya tao na pinagkalooban ng iba't ibang mga katangian at mamaya po ay bahagyan ng aming ipaglilingkod sa inyo. Ipinagpapauna lang namin para wag mag-isip ang sino man na pagka sinasabi nating tao ang pagkakilala natin sa Kanya, maliit o hamak ang ating pagtingin sa Panginoong Sukristo. Meron po namang mga relihiyon ang pagkakilala sa Panginoong Sukristo ay tunay na Diyos. Kaya ang iniisip po ng iba sa magkakaibang paniniwala ng iba't ibang relihiyon, alin po kaya sa mga ito ang nagtataglay ng wastong pagkilala sa ating Panginoong Sukristo? Napakagandang katanungan po ang nabanggit ng kapatid na Romel at maaaring ganun din po ang itinatanong ninyo. Para po matyak ng tao na wasto ang kanyang pagkakilala sa tunay na likas na kalagayan ng ating Panginoong Sukristo, ano ba siya? Siya ba'y tunay na Diyos o tao ang kanyang likas na kalagayan? Mahalaga po na ihambing natin ang ating pagkakilala sa Panginoong Sukristo dito sa kanyang pahayag na mababasa sa 1:14 hanggang sa talatang 15 kung papaano siya dapat kilalanin. Pansinin po ninyo. Ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin. At ang sariling akin
ay nakikilala ako. Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama. At ng sa Ama ay pagkakilala ko. At ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. Napakahalaga na dito po natin ihambing ang pagkakilala natin sa ating Panginoong Sukristo para matyak po natin kung tama ba o hindi ang ating pagkilala sa Kanya. Napansin po ba ninyo, ang sabi ng ating Panginoong Sukristo, pagkatapos niya sabihin, ako ang mabuting pastor, nakikilala ko ang sariling akin ay nakikilala ko, doon sa bahagi ng 15, Opo. gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama. Sa makatwid, kung papaano ipinakilala ng Ama o ng Diyos ang ating Panginoong Sukristo, gayon natin siya dapat kilalanin. Sapagkat wala naman tututol, kapatid na Romel, na yung mga sumasampalataya sa Diyos at nananalig sa Biblia, walang tututol kung sabihin nating wasto ang pagpapakilala at pagkilala ng Ama sa likas na kalagay ng ating Panginoong Sukristo. Sa makatwid, kung ang magiging pagkilala po ng tao sa ating Panginoong Sukristo ay katulad ng pagkakilala ng Ama sa Kanya, hindi po mahuhulog yung tao sa maling pagkilala sa Panginoong Sukristo. Oo, nakatitiyak siya na tama, wasto ang pagkakilala niya sa ating Panginoong Sukristo at sa gayon ding paraan ay nakasisiguro siya, kabilang siya sa mga kinikilala ng ating Panginoong Sukristo na sa Kanya. Pero sa kabilang dako, pagka po ang ating pagkilala sa ating Panginoong Sukristo ay iba sa pagkakilala o pagpapakilala ng Panginoong Diyos sa Kanya, tiyak na tiyak po, ang pagkakilala natin ay hindi wasto. Tiyak na inaabangan na nila, kapatid na Paul, na ipaglingkod natin sa kanila, ano po ba ang pagpapakilala ng Ama sa likas na kalagayan ng ating Panginoong Sukristo? Subaybayan po ninyo itong aking babasahin. Nakasulat sa Isaiah 53:3 hanggang sa talatang 6. Ganito ang ating matutunghayan. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao. Isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman, at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao, na siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa Kanyang sariling daan at ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Ito pong binasa natin ay hula o paon ng pahayag ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng propetang si Isaias. Ang hinuhulaan po dito sa binasa natin, tatandaan po ninyo, isang taong bihasa ang wika sa kapanglawan. Hindi sinabing isang Diyos. Kaya kahit balikan po ninyo yung binasa natin sa talata, isang wikang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman. Sino po yung tao na hinuhulaan po doon sa talata po na binasa nyo kanina, kapatid na Paul, na ang sabi ay ipinalagay po siya na sinaktan at dinalamhati ng ating Panginoon Diyos, ipinasanaan niya sa Kanya ang kasamaan o ang mga kasalanan ng mga tao na pinanagutan niya. Ito po ipinaliwanag ni Apostol Pedro, gaya po ng ating mababasa sa aklat ng unang Pedro 2:21, at itutuloy ko po ang pagbasa sa 23 hanggang sa talata pang 24. Ganito ang sinasabi. Sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na nang siya'y alipustain,
ay hindi gumanti ng pag-alipusta. Nang siya'y magbata ay hindi nagbala, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol ng matuwid, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nangagsigaling kayo. Sa mga talata pong ito na ating binasa, ipinaliwanag ni Apostol Pedro na ang ating Panginoong Jesucristo ang katuparan ng hinuhulaan sa Biblia na taong nagdala ng kasalanan ng mga ililigtas niya. Siya po ang nagbata, siya ang namatay para sa ikaliligtas ng mga nagkasala na kanyang pinanagutan. Ang punto rito, mga kaibigan at mga mahal na sumusubaybay, natityak natin ngayon na sa pagkilala ng tunay na Diyos sa likas na kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo, sa hula pa lang ay pinatutunayan na po na tao ang likas na kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nakatityak po ang Iglesia ni Cristo na ang aming pagkakilala sa Kanya, na siya ay tao sa likas na kalagayan, ito ay wasto sapagkat ganito siya ipinakikilala at kinikilala ng Diyos. Kaya noong ang ating Panginoong Jesucristo, kapatid na Pole, narito pa sa lupa at pinagsisikapan siyang hulihin at patayin ng mga Hudyo, paano po niya ipinakilala yung kanyang tunay na kalikasan o kalagayan? Pakinggan po ninyo, basahin natin ang nakasulat dito po sa Aklat ng Juan. Ito po ay pahayag ng ating Panginoong Jesucristo, 8:40, ganitong sinasabi. Ngunit pinagsisikapan ninyong patayin ako na isang taong nagsabi sa inyo ng katotohanang narinig ko sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Sana isaalang-alang natin, una, ang Panginoong Jesucristo po mismo ang may pahayag nito. Ito ay noong siya nga, tulad ng nabanggit po ng kapatid na Romel, ay pinagsisikapan ng mga Hudyo na hulihin para patayin. Tahasan pong sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na pinagsisikapan ang wika ninyo akong patayin na isang tao na nagsabi sa inyo ng katotohanang narinig ko sa Diyos. Hindi ba natin dapat tanggapin ang mga katotohanan ito? Kung ano po ang pagpapakilala ng Diyos sa ating Panginoong Jesucristo, gayon, ipinakilala ng Panginoong Jesucristo ang kanyang sarili. Hindi po niya ipinakilala ang kanyang sarili na siya ay tunay na Diyos. Opo. At doon, sana napansin nila na nung banggitin ng Panginoong Jesucristo na siya po ay tao, ang sabi niya, nagsasabi siya ng katotohanan at hindi po kasinungalingan. Oo. Sa makatid, pagka ipinilit ng sino man, hindi, si Kristo hindi tao. O kaya tangay sa tao na Diyos pa siya. Hindi na mamalayan ng ganong mga tao na ginagawa nilang sinungaling ang ating Panginoong Jesucristo. Opo. Sinabi na nga ng ating Panginoong Jesucristo, siya'y tao na nagsaysay ng katotohanan. At dito, sana napansin din nila, hindi lamang pinatunayan ng ating Panginoong Jesucristo na siya ay tao sa likas na kalagayan, kundi ipinakita pa niya na iba siya sa tunay na Diyos. Opo. Naalala po yung sinabi niya, ako na isang taong nagsabi sa inyo ng katotohanang narinig ko sa Diyos. Hindi po ba? Kayo po, mga mahal na taga-subaybay, yung mga nanonood, yung mga nakikinig sa radyo, madali na maintindihan Opo. Iba ang nakarinig sa kinaringgan. Ang nagsabi po ang Panginoon Diyos. Oo, narinig yon ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, madalas po sinasabi namin, kung totoo lang sana Opo. na ang tao ay tatanggapin, sasampalatayan ng lubos ang ating Panginoong Jesucristo, wala nang problema Opo. Di ba? Dahil sa napakaliwanag na itinuro ng Panginoong Jesucristo, siya ay tao at ipinakilala niya na iba siya sa Diyos. Ang Diyos ay ang kinaringgan niya ng katotohanang itinuro niya. At tandaan po ninyo, isa sa mga katotohanang itinuro ng ating Panginoong Jesucristo, siya ay tao.
Kaya ano po ang masamang implikasyon kapag pinaniwalaan po natin yung itinuturo ng ibang tagapangaral na bukod po sa tao, ang Panginoong Kristo ay Diyos pa raw po siya? Una, lalabas kinokontra po natin ang Panginoong Kristo sa sinabi niyang siya ay isang tao. At kung ipipilit ng sino man na ang ating Panginoong Kristo tangi sa pagiging tao, ang likas na kalagayan ay tunay na Diyos pa rin siya, hindi po ba lalabas na hindi iisa ang tunay na Diyos? Yun lalabag, kontra sa turo ng Biblia. Pagka naging paniniwala natin ay hindi iisa lang ang tunay na Diyos. Tandaan po natin, dito sa ating pinag-uusapan, na ang wastong pagkakilala sa ating Panginoong Kristo ay isa sa maraming ikakikilala sa tunay na iglesyang sa Diyos at sa ating Panginoong Kristo. Kaya, ang paninindigan po ng Iglesia ni Kristo na ang ating Panginoong Kristo ay tao sa likas na kalagayan, ito po ay isa sa maraming katunayan na ang iglesyang itong aming ipinaglilingkod sa inyo ay siyang tunay na iglesyang kinikilala ng Diyos at ng ating Panginoong Kristo sapagkat tiniyak ng Panginoong Kristo. Opo. Ang mga kinikilala niyang Kanya, nakikilala siya. Teka, puntahan natin yung mga gumagamit din ng pangalang Iglesia ni Kristo. Pero hindi po naman wasto yung pagkilala nila sa ating Panginoong Kristo. Paano po yun? Maliwanag, batay dito sa ating pinag-aaralan. Hindi po tunay na kay Kristo ang alinmang samahan na kahit pag ginamit yung pangalang Iglesia ni Kristo, marami niyan, idinugtong sa pangalan ng kanilang relihiyon. Pero, sabi nga po namin, madalas namin banggitin, kahit pa ginamit ang pangalang Iglesia ni Kristo, pero pagka sinuri ang doktrina, katulad ng doktrina, ukol sa pagkilala sa ating Panginoong Kristo, iba naman ang paniniwala o pagkilala sa itinuturo ng Biblia, hindi po natin dapat paniwalaan ang gayon ay Iglesia ni Kristo nga. Hindi kay Kristo yun. Hindi rin po sa Diyos ang gayon. Bagkat ang tunay na kay Kristo, hindi sa pangalan lamang makikilala. Ang mga tunay na kay Kristo, tatandaan po natin, nakikilala siya. At gaya po ng pagpapakilala ng Diyos sa ating Panginoong Kristo, na ang ating Panginoong Kristo tao sa likas na kalagayan, gayon ang pagkakilala ng tunay na iglesyang kay Kristo. Kaya nais nating matandaan nila, kapatid na Paul, mga mahal na kaibigan, ang Iglesia ni Kristo po na naglilingkod sa inyo ngayon ay naninindigan po sa mga katotohanan ng nakasulat sa Biblia na ang Panginoong Kristo po ay tao sa likas na kalagayan at hindi po siya ang tunay na Diyos. Pero kanina, inagapan natin, kapatid na Paul, na bagamat itinuturo natin na ang Panginoong Kristo po ay tao sa kalagayan at yun po ay batay sa nakasulat sa Biblia, pero hindi po natin siya hinahamak o hindi po maliit ang pagtingin natin sa ating Panginoong Kristo. Masang naipagkamali ng iba. Opo. Pagka nilalantad natin ang katotohanan ukol sa likas na kalagayan ng ating Panginoong Kristo. Opo. Kaya sa pagbabalik po natin ay ipaglilingkod po natin yung mga patotoo. Mga kaibigan, abangan po ninyo sa pagbabalik namin ng kapatid na Paul, patutunayan namin na mataas po ang uri ng pagkilala namin sa Panginoong Kristo, bagamat tao po siya sa kalagayan, sapagkat may mga katangian at karangalan po na bigay ng Panginoon Diyos sa Kanya na amin pong kinikilala. Sa pagkakataong ito, nais po muna namin na mapanood po ninyo ang aming pakikipanayam kay kapatid na Nila Rogales. Mula po dyan sa distrito po ng Cotabato Southeast. Siya po ay dating miyembro o kaanib sa samahan na kung tawagin po ay Missionary Alliance Church of the Philippines. Pero dahil po sa kanyang patuloy na pagsusuri sa mga aral po ng Panginoon Diyos na aming itinataguyod, ngayon po ay masigla siyang kaanib sa Iglesia ni Kristo. Narito po siya, panoorin po muna natin at pakinggan. Si kapatid na Nela Rogales ay isa sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa Distrito Eklesiastiko ng Cotabato Southeast na kabilang sa tribong Tiboli. Siya ay iminulat ng kanyang mga magulang sa relihiyong Missionary Alliance Church of the Philippines.
Ako po ay lumaki sa reliyon Missionary Alliance Church of the Philippines. Young people leader po ako mula ng 1980 hanggang 1986. Ibuhos ko ang panahon ko sa church namin. Gusto ko yung ng mangaral ba, ganun. Tapos sabi ko, gusto ko mag-aral ng pastora. Ang kanyang paghahangad na maging worker sa kanilang relihiyon ay hindi nangyari. Kaya sa ibang relihiyon siya pumasok at nag-aral. Kaya yun, may kamag-anak ako ng taga General Baptist. Doon ay nakay niya ako, pwede daw ako mag-aral ng pastora sa kanilang reliyon. Kaya yun, nagpasya ako nga, sumama sa kanila, doon ako mag-aral sa Bukidnon bilang pastora mula 1986 hanggang 1989. Naglipat ako dito bali 6 months. Diyan ko tinapos ang aking pag-aral na bilang pastora. So sa amin, sa General Baptist, may karapatan na kami kung tawag sa kanila, magwawali, yung tekstok sa atin. Napakatindi ng kanyang paghahangad noon na makapagturo sa tao dahil inaakala niyang tunay na Diyos ang kanyang ipinakikilala sa kanila. Gusto ko nang turuan ng mga tao ng walang kaalam-alam ng may Diyos pala, ganun. Kasi hindi ko man alam noon yung iglesia na to, hindi ko alam yan. Yung alam ko, yung mga evangelical church na yun alam ko. Kala ko tama, binuhos ko doon ng mga panahon ko. Kasi gusto ko yung mga tao na nandyan sa tabi-tabi lang na walang kaalam-alam na may Diyos pala, ganun. Kaya yun, ginagawa ko yun, binuhos kong panahon ko para sa kanila. Pero hindi ko alam pala yun, mali ang ginagawa ko, mali yun, wala naman sa Biblia yun. Noong siya ay magkasakit ay iniwan niya ang kanyang pagiging full-time na preacher at umuwi siya sa kanilang lugar. Iniwan ko yung full-time ministry ko, nag-ano na lang ako, ng weekend na lang ako, Sunday ministry na lang ako kasi nag-government man ako. Tapos nung nagsakit ako ng grabe ako, pamarbil ako sa provincial, hindi ako tanggap dyan. Kailangan doon sa DMC ako dadalhin. Dito siya nagkaroon ng pagkakataon na makilala ang Iglesia ni Cristo. So yung nagsakay ako sa bus, doon ko nakilala yung iglesia. Yung nagkatabi ko lang siya sa bus. Kasi ako man lang isa nagpa-hospital yung ugali ko, ako lang isa mag-alis yan. Nakatabi ko yung taga-Jinsan, guro man daw yun sa kabataan. Nakatabi ko siya, pero hindi, nagkatabi lang kami. Tapos napansin niya siguro nga may sakit ako, bakit tanong sa akin, pero hindi ko nang pinansin. Tapos nagpakilala siya nga, siya iglesia daw. Tapos sabi niya, uy, namumutla ka. Pero hindi ko pinansin, hayaan mo nga ako, sabi ko. Hospital man punta ko, sabi ko ganun. Sabi niya, samahan na lang kita. Di siyempre maya man ako sa kanya, kabay ko dako. Sabi ko, ganun, kabay ko. Tapos kasama ko siya, lalaki siya. Ganun yung sa isip ko ba. Di, pumilit talaga siya nga, samahan kita. Sabi niya, wala man masama doon, samahan lang kita. Sabi niya, sinamahan niya ako sa medical hospital. Noong maging kaibigan na niya ang nakilalang kaanib sa Iglesia ni Cristo, ay sinubukan siyang anyayahan na makinig sa mga aral ng Biblia. Pwede ka ba yan sa iglesia? Ganun, may mga pamayag daw. Sabi ko ganun. Hindi mo alam, pastora ako. Ganun, galitan ko siya. Hindi mo alam, pastora ako. Bakit ipagpalit ko yung pagkapastora ko sa reliyon mo? Ganun, sabi ko. Sabi niya, walang mabawas sa iyo. Sabi niya, ngayon lang kita sa pamayag. Dinala ako doon sa pamayag. Maraming salita nila yung sa pamayag na hindi ko pa na-meet dito sa dati ko reliyon. Ang minsang pagdalo niya sa pamamahayag ang siyang naging simula ng kanyang pagkusuri sa mga aral na tinataguyod ng Iglesia ni Cristo. Ilang beses na sabi niya, pwede, sabi niya, nagyan kita, sabi niya, ng magsamba ba. Marami akong gusto doon, kasi tinanong ko kasi kay Kamalilay bakit yung iglesia na hindi sila maniwala na yung tatlong persona, ganun, Trinity, ganun. I-explain ni Kamalilay sa akin. Lahat nila sinasabi nang mayroon nakalagay sa Biblia. Yung lahat ng tanong ko, nasasagot din nila. Tanong ko sila, so talagang binabasa talaga nila sa akin yung Biblia. Yung galing sa Biblia, hindi galing sa akin at wala din sila nga mga ibang explanation, kundi lahat dyan sa Biblia. Basahan natin dito makita yan, ganun. Yun, maging kontento ako. Siguro kaya ako ganun, siguro nagkasakit ako kasi hindi maluwalhati ang Diyos sa akin. Kahit pastora ako, pero iba. Hindi gusto ang Diyos yung lahat ng ginagawa ko. Ang mga aral na kanyang itinuturo noon ay naikumpara niya sa mga aral na kanyang narinig sa Iglesia ni Cristo. Kaya kontento ako, so ang ginawa ko, kasi
Hindi man gusto ng parents ko o maging iglesia kasi nalaman nila, sabi ko, Nay, gusto ko yung aral na iglesia. Bakit ka nang gano'n ng iglesia? Ipagpalit mo dyan pagkapastora mo sa iglesia. Sa iglesia talagang walang pastora doon, walang karapatan ng babae mangaral sa iglesia, di ba? Ganun. At ng mga laki lang, yung ministro lang, ganun. Di sabi ko, Nay, hindi na yung problema yan, sa akin na yun gusto ko, sa akin gusto ko na yun, sabi ko gusto ko iglesia. So ang ginawa ko, dati sana dito ako magpadoktrina dito. Kaya ginawa ko, kasi para hindi nila ako malukit, nagtago ako sa tupi. Doon nag-board talaga ako doon, nagtago ako doon na para hindi nila alam na napadoktrina ako. Nang malapit ako baptismo, sabi ko, Nay, malapit na ako baptismo, iwan ko yung baptis. Galit na galit siya. Bakit ka lumipat sa iglesia? Ha? Ano kinakain mo sa iglesia? Bakit ka lumipat sa iglesia? Baka na gusto kayong nag-akay sa'yo. Sabi ko, hindi, Nay. Alam mo yan sa bandang huli, alam mo yan. Sabi ko, basta gusto ko maging iglesia. Sabi ko, maraming aral sa iglesia na wala sa kinatayuan natin. Yung religion natin yun, Nay, sabi ko, talagang hindi kayo maligtas, Nay. Yun, sabi niya, galit siya sa akin. Bakit daw? Sinabi ko na hindi daw sila maligtas. Sabi ko, yun basta yun ang alam ko sa Biblia na nanggaling sa Iglesia ni Cristo. Sabi ko, ayaw ko manatili sa religion na alam ko na mali. Decision talaga ako, maging Iglesia ni Cristo, hanggat nabotismo ako. Kapag naaalala niya ang kanyang ginawang pagkuturo noon ng mali, ay lalong tumitindi ang kanyang paghahangad na maibahagi naman sa iba ang aral na sinusunod niya ngayon sa loob ng iglesia. Naawa ako ba? Naawa ako sa kanila. Sabi ko sana, sabi ko, kung magkita pa kami muli yung mga tao hinarap ko noon, sabi ko, akayin ko na sila. Sabi ko, patawarin niyo ako, mali yung tinatayo natin noon. Dito tayo ngayon sa Iglesia ni Cristo. Sa ngayon, si kapatid Nanila ay kasama ng kanyang buong sambahayan na masiglang naglilingkod sa Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo sa lokal ng Tibuli sa Distrito Eklesyastiko ng Cotabato Southeast. Salamat po ng marami sa inyo, kapatid Nanila, at kumusta na rin po sa mga kapatid natin dyan po sa inyong lokal, pati na po sa inyong buong distrito. Binabati rin po namin ng isang maligayang panonood ang mga kapatid dyan po sa lokal ng Pasong Tamo sa distrito po ng Metro Manila East, lalo na po sa pamilya ni na kapatid na Ohel Bilen, ka Rudy Osorio at kapatid na Palapar. At binabati rin po namin ang lahat ng mga sumusubaybay sa aming programa na hindi pa namin kapananampalataya, lalo na po yung mga tumatawag sa amin, yung mga sumusulat. At may mga nakakausap po kami na sinasabing sila ay patuloy na nanonood, nagsusuri. Tulad po ni Ginoong Michael Charleston Bichua ng Departamento ng Kasaysayan, Universidad ng De La Salle, Maynila. Vice President, Philippine Historical Association. Kumusta po kayo? At pati na ang inyong buong pamilya. Dumako na po tayo sa paksa ng ating talakayan. Ang tinatalakay po namin ng kapatid na Paul ay ang wastong pagkilala po sa Panginoong Sukristo ang isa po sa maraming katangiang ikakikilala sa tunay na Iglesia ni Cristo. Pinag-usapan natin ito sapagkat ang totoo, yung pagkakilala natin sa ating Panginoong Sukristo ay ginagamit kung minsan ng mga kaibay natin sa pananampalataya para sabihin hindi maaaring maging tunay na sa ating Panginoong Sukristo ang iglesyang ito dahil daw sa ang ating pagkakilala sa Kanya ay siya ay tao sa likas na kalagayan at hindi siya ang tunay na Diyos. Pero dito po sa ating pinag-uusapan, alam po naming madali ninyong naunawaan na yun palang pagkakilala ng Iglesia ni Cristo sa ating Panginoong Sukristo na siya ay tao sa likas na kalagayan, na siyang pagpapakilala ng Diyos sa Kanya. Opo. At pagpapakilala niya mismo sa Kanyang sarili, isa po pala ito, tandaan po natin, isa po pala ito sa maraming ikakikilala sa tunay na iglesyang sa Panginoong Hesukristo. Sapagkat kanina nga binasa natin, pinakilala ng Panginoong Sukristo na yung mga kinikilala niyang Kanya ay nakikilala siya gaya ng pagkakilala sa Kanya ng Ama. At inuulit po natin na bagaman tao po ang pagkakilala natin sa Panginoong Sukristo ay hindi po maliit o hamak ang pagtingin natin sa Kanya sapagkat hindi lang po yung kanyang likas na kalagayan ng ating kinikilala batay sa Biblia, kundi pati na po yung mga katangian at karangalan na ibinigay po ng Panginoon Diyos sa Kanya. Napakarami pong mga katangian, karapatan, karangalang
tanging sa Panginoong Jesucristo lang ipinagkaloob na kinikilala po ng Iglesia ni Kristo. Simulan na po natin talakayin yung mga katangian at karangalang yon. Ano po ang isa sa halimbawa na katangian at karangalang bigay ng Panginoon Diyos sa ating Panginoong Jesucristo? Pakinggan po ninyo, basahin natin ang nakasulat dito po sa Gawa 2:36. Pagkatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Dito po ipinakikilala ni Apostol Pedro na ang ating Panginoong Jesus ay ginawa ng Diyos para maging Panginoon at Kristo. Sa makatwid, yung kanyang pagiging Panginoon, gawa lang ng Diyos sa kanya yon. Opo. Tandaan po natin, iba ang Diyos na Panginoon na gumawa kay Kristo para maging Panginoon. Kaya ang Iglesia ni Kristo pong ito ay kinikilala namin ang pagiging Panginoon ng ating Panginoong Sukristo. Sa makatwid, yung pagka-Panginoon ng Panginoong Sukristo, palibasa, yun po ay gawa ng Diyos sa Kanya. Hindi po pwedeng gamitin yun para ituro na Diyos ang Panginoong Sukristo. Lalabas dalawa tunay na Diyos. Pagka si Kristong ginawang Panginoon ay kikilalanin nating Diyos, at pagkatapos ang Panginoon Diyos na gumawa sa Kanya ay tunay na Diyos, di lalabas po dalawa ang tunay na Diyos. Yan po ay kokontra sa itinuturo ng Biblia. At mamaya may babasahin tayong talata. Opo. Tangi po sa pagiging Panginoon. Ano pa po ang katangian na ipinagkaloob po ng Panginoon Diyos sa ating Panginoong Sukristo? Pakinggan po ninyo, basahin naman natin ang nakasulat sa Gawa 5:31. Siya'y pinadakila ng Diyos ng kanyang kanang kamay upang maging prinsipe at tagapagligtas, upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at kapatawaran ng mga kasalanan. Maliwanag po dito sa binasa natin na ang ating Panginoong Sukristo ay pinadakila ang wika ng Diyos upang maging tagapagligtas. Kaya ang iglesia pong ito ay lubos na sumasampalataya na ang ating Panginoong Sukristo ay makapagliligtas, bagaman tao ang kanyang likas na kalagayan, sapagkat ang Diyos ang nagkaloob sa kanya ng karapatang ito upang maging tagapagligtas. Huwag po natin kalilimutan na kung ang Panginoong Sukristo man ay pinakikilala ng Biblia na tagapagligtas, yun man ay karapatang kaloob lang sa kanya ng Diyos. Sa makatwid, hindi lang po pala yung pagka-Panginoon ang hindi katutubo kay Kristo, kundi yung kanyang pagiging tagapagligtas. Tama po ang binanggit ng kapatid na Romel. Kaya maling gamiting pangangatwiran na porke ang Panginoong Sukristo ay tagapagligtas at ang Diyos, mababasa sa Biblia ang tagapagligtas, isipin nating tunay na Diyos na ang ating Panginoong Sukristo. Labag po yun sa turo ng Biblia. Ano pa po ang ang taglay po ng Panginoong Sukristo na itinuturo po ng Biblia? Katunayan po na hindi siya karaniwang tao, bagamat tao po ang likas na kalagayan niya batay sa pagtuturo ng Biblia. Pakinggan po ninyo ang sulat ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa lokal ng Epeso noong unang siglo. Sa Epeso 1:20 hanggang sa talatang 23, ganito ang ating matutunghayan. Na kanyang ginawa kay Kristo nang ito'y kanyang buhaying maguli sa mga patay at pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan. Sa kaiba-ibabawan ng lahat na pamunuan at kapamahalaan at kapangyarihan at pagkasakop at sa bawat pangalan na ipinangungusap hindi lamang sa sanglibutang ito, kundi naman sa darating. At ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa at siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia na siyang katawan niya, nakapuspusan niyaong pumupuspos ng lahat sa lahat. Sa mga talata pong ito ay ipinakilala ni Apostol Pablo na ang ating Panginoong Sukristo, una, pinaupo ng Diyos sa kanyang kanan. Opo. Isang karangalan yun ay pinagkaloob sa kanya. Pinaupo ng Diyos sa kanyang kanan sa sangkalangitan. Inilagay pa sa kaiba-ibabawan
ng lahat ng mga nilalang. At ang ating Panginoong Jesucristo rin po ang ginawang Pangulo ng tunay na iglesia. Kaya sa Biblia, mababasa sa maraming talata, ang tunay na iglesia ay katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Teka po muna, kapatid na Paul, doon po sa banggit sa talata na ang Panginoong Kristo ay inilagay po sa kaiba-ibabawan ng lahat ng bagay. Nais lang natin liwanagin sa kanila, baka po isipin nila kasama sa napailalim sa Panginoong Kristo ang ating Panginoon Diyos. Hindi, dahil sa maliwanag namang mababasa sa talata rin ng Biblia. Mabuti, alang-alang doon sa mga maaaring ganyan ang iniisip ay idagdag natin na iparinig sa kanila. Ito pong nakasulat sa aklat ng unang Korinto 15 sa mga talatang 27 hanggang sa talatang 28. Pakinggan po ninyo. Sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Datapwat kong sinasabi, ang lahat ng mga bagay pinasuko ay maliwanag na itinangi yung nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kanya, kung magkagayoy, ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Dito po ay nililiwanag na bagaman lahat ng bagay ay pinasuko sa Panginoong Jesucristo, sa ibang salin mababasa nating inilagay sa ilalim niya, sa ilalim ng kanyang kapangyarihan, gayon man, hindi po kasama na ipinailalim sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo ang Panginoon Diyos. At sa binasa po natin, tiyak na natatandaan pa ninyo, kapag ang wika lahat ng bagay ay napasuko na sa Kanya, nasa ilalim na ng kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo, kung magkagayon, ang ating Panginoong Jesucristo naman ang paiilalim o susuko sa Diyos upang ang Diyos ay maging sa kalahat-lahatan. Sa makatwid dito, kung kayo po ay mag-iisip lang, madali naman ninyong makikita eh. Iba pala talaga si Kristo sa Diyos. Opo. Sapagkat ang Diyos ang naglagay sa ating Panginoong Jesucristo sa ibabaw ng lahat ng mga nilalang. Opo. Iba yung naglagay sa inilagay. Opo. At pagkatapos po na mapasuko niya lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang mga paa, ano naman po ang gagawin ng Panginoon Diyos sa ating Panginoong Kristo? Pasusukuin naman siya. Hindi po ba? Iba ang susuko sa magpapasuko. Opo. Hindi pwedeng yung susuko, yun na rin ang magpapasuko. Ang magpapasuko po ay ang Ama o ang tunay na Diyos. Oo. Kaya dito po sa ating pinag-uusapan, inuulit po namin na kung tao man sa likas na kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo at siyang tinitindigan ng Iglesia ni Kristo, sapagkat isa ito sa ikakikilala sa tunay na Iglesia, hindi po nangangahulugan na maliit o hamak ang pagkakilala po ng Iglesia ni Kristo sa Kanya. Ang totoo, sabi nga natin kanina, napakarami pang iba't ibang mga karangalan at katangiang ipinagkaloob sa Panginoong Jesucristo. Opo, katunayang marami, kapatid na Paul, tangi doon sa siya ay ginawang Panginoon, tagapagligtas, inilagay sa ibabaw ng lahat ng nilalang, ginawang Pangulo ng Iglesia. Ano pa po ang katangian na taglay po niya, na bigay ng Panginoon Diyos, bagang matao po siya sa likas na kalagayan? Pakinggan po ninyo, babasahin natin ng 4:14, pati ang talatang 16 ng aklat ng Ebreo. Yaman ngang tayo'y mayroong isang lubhang dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan. Si Jesus na anak ng Diyos, ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Dito po sa mga talatang ito na binasa natin ay pinakikilala ng Biblia na ang ating Panginoong Jesucristo ay isang dakilang saserdote. Ang totoo, hindi lang dakila, pinakadakilang saserdote ang ating Panginoong Jesucristo. At dito po ay ipinakikilala ng banal na kasulatan na yayamang ang ating Panginoong Jesucristo ay ginawang luklukan ng biyaya. Dapat tayong dumulog sa Kanya, lumapit sa Kanya na may pagkakatiwala. Kaya, ang mga kaanib po sa Iglesia ni Kristo,
nananalangin, lumalapit, dumudulog sa ating Panginoong Sukristo sapagkat kinikilala po namin ang karapatang bigay sa Kanya ng Diyos, siya'y luklukan ng biyaya. Kapatid na Paul, may mga nagtatanong po sa atin kapag kay tinuturo natin na tao ang likas na kalagayan ng ating Panginoong Sukristo. Ang tanong nila, kung totoo raw po na talagang tao ang pagkilala natin sa kanyang likas na kalagayan, bakit daw po natin siya sinasamba? Bakit daw po natin siya pinaglilingkuran? Ang pagsamba po sa ating Panginoong Sukristo ay kasama sa mga karangalan at karapatang ipinagkaloob sa Kanya ng Panginoon Diyos. Ang pruweba, mababasa po natin sa aklat ng Pilipos 2:9 hanggang sa talatang 11. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya at ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ito po ang katunayan ng aming sinabi. Ang pagsamba po sa ating Panginoong Jesucristo na ginagawa ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, ito po ay isa sa mga karapatan at katangiang sa ating Panginoong Jesucristo lamang ipinagkaloob. Dahil sa talatang ito ay ipinakilala ni Apostol Pablo na ang ating Panginoong Jesucristo ay binigyan ng Diyos ng pangalang lalo sa lahat o higit sa lahat ng pangalan at ipinag-utos po ng Diyos na sambahin ang ating Panginoong Jesucristo ng lahat ng mga nilalang. Ang pagsamba po sa Panginoong Jesucristo, sabi sa ating binasa, sa ikararangal ng Diyos Ama. Kaya huwag po kayong magtaka bakit ang iglesyang ito, bagaman naninindigang tao ang likas na kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo, ay sinasamba namin siya. Ang pagsamba po namin sa Kanya ay pagsunod sa utos ng Diyos. Huwag po ninyong kalilimutan na ang pagsunod sa utos ng Diyos ay pagsamba sa Diyos. Opo. Kaya pag sinasamba ng Iglesia ni Cristo ang ating Panginoong Jesucristo, sinusunod po namin ang utos ng Diyos na lulwalhati ang Ama o ang Diyos. Kaugnay po, kapatid na Paul, doon sa sinabi ng Panginoong Sukristo sa talata po na binasa natin kanina, yung Juan, na ang sabi po doon nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ako gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama. Ano po ang katunayan na ang mga tao pong kay Kristo ay nakikilala po ang ating Panginoong Sukristo gaya po ng pagkilala sa Kanya ng Ama? Huwag po natin kalilimutan, sa binasa natin kanina, sa Isaiah 53:3 hanggang sa talatang 6, Opo. sa hula pa lang ay pinakilala na po ng Diyos na ang ating Panginoong Jesucristo ay tao sa likas na kalagayan. Opo. Pakinggan po ninyo ang aking babasahin ngayon na ito naman ang pahayag ng isa sa mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo, si Apostol Santiago, sa 5 at 6, dito po sa isang salin ng Biblia na isinalin po ng isang paring Katoliko, si Ginoong Juan Trinidad. Ito ang sinasabi: hinatulan ninyo at pinatay ang taong banal at hindi siya lumaban sa inyo. Hindi na kailangan paliwanagan to Opo. Hindi po ba napakaliwanag? Sabi ni Apostol Santiago, hinatulan ika ninyo at pinatay ang taong banal. Hindi niya sinabing ang Diyos na banal. Kaya, isa po ito. Isa lamang ito sa maraming pruweba na ang mga kay Kristo, kinikilala po siya gaya ng pagpapakilala sa Kanya ng Ama. Kanina po ay binasa natin yung patotoo ni Apostol Pedro. Katunayan po na ang Panginoong Sukristo ang katuparan ng hula ni Propeta Isaias na ang sabi ron taong binugbog, hinamak at pinasan yung kasalanan ng mga taong ililigtas niya. Kung siya po ang tatanungin tungkol po sa likas na kalagayan ng Panginoong Sukristo, ano po ang patotoo niya tungkol sa likas na kalagayan ni Kristo? Pakinggan po ninyo at basahin natin dito po sa 2:22 hanggang sa talatang 23 ng Aklat ng Gawa, dito po sa Saling Magandang Balita Biblia.
Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito, sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit, ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos sa mulat mula pa, ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Sa mga talatang ito ay hindi lamang itinuro ni Apostol Pedro ng ating Panginoong Jesucristo ay sinugo ng Diyos at siya ay hindi nagkasala, bagkus pinatutunayan pa po niya na ang ating Panginoong Jesucristo ay tao sa likas na kalagayan. Ang sabi niya, ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos sa mulat mula pa, ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Sa makatuwid, kahit ang mga apostol, kapatid na puli, ang patotoo sa tunay na kalikasan ng Panginoong Jesucristo ay tao at hindi Diyos. Tama yon. At maging si Apostol Pablo na ipinakilala niya ang maraming iba't ibang mga katangian at karangalan ng ating Panginoong Jesucristo, ay nagturo siya, nanindigan siya na tao ang likas na kalagayan ng Panginoong Jesucristo. Ano po ang katunayan na maging ang Apostol Pablo, ang pagtuturo niya tungkol sa tunay na likas na kalagayan ng Panginoong Jesucristo ay tao po at hindi Diyos? Pakinggan po ninyo, sa babasahin natin sa unang Timoteo 2:5, dito po ay hindi lamang ipinakikilala ni Apostol Pablo ang isa pa sa maraming mga katangian at karangalan ng ating Panginoong Jesucristo, kundi ipinakikilala din po niya rito kung anong kanyang likas na kalagayan. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Ito po ang katunayan ng aming sinabi. Dito ay ipinakilala ni Apostol Pablo na ang ating Panginoong Jesucristo ay tagapamagitan, iisang tagapamagitan sa Diyos at saka sa mga tao. At ang ating Panginoong Jesucristo na iisang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ipinakilala ni Apostol Pablo na siya'y tao sa likas na kalagayan. Kaya ang sabi, ang taong si Kristo Jesus. Kaya, kapatid na Romel, kung tatanggapin natin yung sinasabi na iba na dahil itinuturo natin na tao ang likas na kalagayan ng Panginoong Jesucristo, Opo. ay minamali ito, hinahamak natin siya. Hindi po ba lalabas niya na hinamak pala ng Diyos si Kristo, pagkatapos hinamak ni Kristo kanyang sarili, hinamak siya ni Apostol Pedro, hinamak siya ng mga iba pang mga apostol, pati si Apostol Pablo at si Santiago, bagay na hindi mangyayari. Kaya yung ginagawa po natin pagtuturo, kapatid na Paul, na ang Panginoong Jesucristo ay tao sa likas na kalagayan, ay hindi rin po paghamak yun sa ating Panginoong Jesucristo. At isa pa, mga kaibigan at mga mahal na sumusubaybay, gusto po naming mapansin ninyo na kung ang paninindigan man ng Iglesia ni Kristo na inyong pinanonood, pinakikinggan ngayon, hinggil sa likas na kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo na siya'y tao sa likas na kalagayan, ay ibang-iba sa paninindigan ng maraming mga pangkati ng mga pananampalataya at mga nagpapakilalang iglesia sa kasalukuyan. Ang tatandaan po ninyo, batay sa ating mga binasa, ang aming paninindigan ay hindi po iba sa paninindigan ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo at maging ng mga apostol. Kaya kanina pa, sabi nga natin, isa ito sa maraming ikakikilala na ang iglesyang ito na aming ipinaglilingkod sa inyo, tunay na iglesia sapagkat wasto ang pagkakilala sa Panginoong Jesucristo. At tinitiyak natin, kapatid na Paul, hindi lang po ang pagkakilala natin sa Panginoong Jesucristo ang wasto, kundi maging ang pagkakilala natin sa tunay na Diyos. Tama yon. Ano po ba ang pagkakilala natin sa ating Panginoon Diyos na ito po ang isa pa sa ikakikilala na ang iglesyang ito ay tunay po na iglesyang kay Kristo. Pakinggan po ninyo at babasahin ko ang nakasulat sa Aklat ng Juan 17:1 at pati po ang talatang 3.
Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatid bagay si Jesucristo. Sa mga pahayag pong ito ng ating Panginoong Jesucristo, una, mapapansin natin, ipinakilala po niya na iisa lang ang tunay na Diyos na dapat makilala ng tao. Opo. Ikalawa, ang iisang tunay na Diyos na dapat makilala ng tao ay ang Ama, hindi kasama ang Opo. anak. Baka po pakiramdam lang ninyo, sumasampalataya kayo, pero dahil sa ang paniniwalay iba sa itinuro ng Panginoong Jesucristo, hindi po tunay na sumasampalataya ang gayon. Tandaan po ninyo, ang tunay na kay Kristo at sa Diyos, sumasampalataya na ang ating Panginoong Jesucristo, tao sa likas na kalagayan, pero hindi isang ordinaryong tao lang. Opo. Tao na binigyan ng iba't ibang mga karangalan at katangian, ginawang Panginoon, tagapagligtas, ipinagutos sambahin, at kumikilala din na iisa ang tunay na Diyos, na ang isang tunay na Diyos ay ang Ama, at sana matandaan din nila, Opo. ang ganitong pagkakilala, wastong pagkakilala sa tunay na Diyos, ang ikapagtatamo ng tunay na buhay o buhay na walang hanggan. Sana po, mga mahal naming mga kaibigan, mataglay din po ninyo ang paniniwalang ito na mula sa Biblia para po sa araw ng paghuhukom, magkasama-sama po tayo sa pagtatamo ng kaligtasan. Marami pong salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay. At bago po tayo pansamantalang matapos dito po sa ating talakayan, tayo po muna ay mananalangin. Ama naming Diyos, salamat po ng marami sa iyo Opo. sa pamamagitan pong muli ng palatuntunang ito ng iyong iglesia, Opo. na ituro po namin ang iyong mga dakilang katotohanan, Amen. na ikaw lamang po, Ama, ang iisang Diyos na tunay, Opo. at ang iyong anak na si Jesus ay tao po sa likas na kalagayan. Panginoong Jesus, loobin mo po na ang mga katotohanan ito hindi lamang nalaman, kundi sampalatayanan ng aming mga mahal na taga-subaybay. Amen. At maging kaanib din po sila sa loob ng iyong banal na iglesia. Opo. Magkasama-sama po kami sa pagtatamo ng buhay na walang hanggan. Amen. Sumasampalataya po kami, Ama. Patuloy po ang iyong patnubay sa iyong banal na iglesia, Opo. sa pangunguna po ng iyong pamamahala. Opo. Ipinagmamakaawa po namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.